Hello guys! Welcome back to my channel and welcome back sa ating Daily Bread for July 10. Medyo maganda-ganda tong topic na to guys and I'm sure maraming makaka-relate dito. And bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa mga bagong pasok dito sa channel ko, don't forget to subscribe. Libre lang po yan guys. And hit the notification bell na rin para updated kayo sa mga bagong uploads ko. So, let's go! Our daily bread for July 10 the title is Lies with Truth. I set my Bible on the podium and stared at the eager faces waiting for me to begin the message. I prayed and prepared. Why couldn't I speak? So, yun nga. So, niready niya na daw yung Bible niya and tinitignan niya yung mga listener niya na nakatingin na sa kanya, eager faces waiting for him to speak or to begin his speech. So, pinagdasal niya to at pinaghandaan guys, pero bakit hindi siya makapagsalita? So, let's find out. You're worthless. No one will ever listen to you, especially if they know your past. And God would never use you. Seared into my heart and mind. These words spoken in various ways over my life ignited a decade-long war against the lies so I easily believed. Though I knew the words weren't true, I couldn't seem to escape my insecurities and fears, so I opened my Bible. Kaya pala siya guys hindi makapagsalita kasi may mga bumabagabag sa isip niya. So parang ito yung sinasabi niya sa sarili na, you're worthless, wala kang kwenta. No one will ever listen to you. So walang makikinig sa'yo, especially kung alam nila ang past mo. Kumbaga, alam nila yung baho mo or yung mga hindi magandang nakaraan mo. And God would never use you. Hindi ka gagamitin na God para sa mga ganitong klaseng bagay or kung ano man yung ginagawa niya. Seared into my heart. So, yun yung parang nakasaksak sa puso niya, guys. Sa isip at sa puso niya. Na paulit-ulit at daladala niya, guys. Decade-long war. So, yun yung parang sariling laban niya sa loob niya na decade niya ng pinaglalabanan. So, these are the lies I easily believed. Though I knew the words weren't true, I couldn't seem to escape my insecurities and fears. So, ito yung tinatawag nating insecurities natin, guys, and mga fears. Ito yung mga, lahat tayo siguro may ganito. Kahit alam naman nating hindi totoo, pero pag alam mo yung pag pinasok ka na ng ganon, yung takot, yung insecure na bakit si ganito may ganyan, ba't ako hindi magaling, ba't siya ang galing. Tapos yung mga takot. Alam niyo ba guys, share ko lang. Nabasa ko din ko sa Bible. Ang fear pala, hindi yan gawa ng Panginoon. He never give us the spirit of fear. Ang binigay niya lang sa atin is lakas ng loob at pananampalataya. Ang fear is galing yan sa evil, guys. Kaya, di ba usually, pag kunwari, ako kasi, in my case, dati nung school days ko, mga gustong-gusto kong sumali sa mga contest, like singing contest, dance contest, pero pinangungunahan talaga ako ng takot. Kaya ang ending, hindi ako nakakasali. Alam ko naman, kaya ko naman, may talent naman ako kahit papano. Kumbaga may laban naman. Pero, ang nagiging ending, hindi ako nakakasali. So, nagsisisi ako or ang dami kong what if sa buhay ko. Kasi nga, dahil napapangunahan ako ng fear, ng insecurity, so dapat hindi ganun. Kasi lakas ng loob ang binigay sa atin ng Panginoon. So, go for it lang. Natutunan ko nang tanggapin yon yung kung ano abilidad ko, nung kaya ko. Pinupush ko lang, kahit sabihin natin hindi naman kagalingan or whatsoever. Kahit ito guys, ito, yung pagsasalita ko ngayon dito. Alam ko namang hindi ako magaling dito, pero I choose to continue to do it. And kahit may manood man o wala, basta I do it. I know, gusto ko lang may makakarinig ng salita ng Diyos, tulad ko, kasi ako, may nagtulong lang din sa akin makarinig ng salita ng Diyos, kaya gusto ko i-share sa inyo guys. Ayun, so,
Whether may manood man or wala, may makinig man o wala, it doesn't matter. What is matter? Kung meron man kahit yung 10 lang dyan nanood, it's all that matters to me. So, ayun guys, ito yung pinaglalabanan natin, the insecurities and mga lies, kahit hindi naman totoo. So, I opened my Bible. Turning to Proverbs 35, I inhaled and exhaled, slowly before reading out loud. Every word of God is flawless. I read, He is a shield to those who take refuge in Him. I closed my eyes as peace overwhelmed me and I began to share my testimony with the crowd. So yun guys, bago niya, dahil nga pinaglalabanan niya din, di ba, yung insecurities and fears niya. So nag-inhale, exhale, then he turned the Bible to page Proverbs 35. Then yun nga ang binitawang salita niya, every word of God is flawless. So in Tagalog guys, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad na panangga sa mga umaasa sa kanyang pag-iingat. Ayun, so grabe no, yung ang talagang totoong shield yung mga words of God guys. Kasi totoo yan, walang pagkakamali, talagang makakatulong sa atin yan guys pag nag-rely tayo sa words of God. So, yun nga, I closed my eyes as peace overwhelmed me. I began to share my testimony. At dahil dun, guys, nakapag-share na siya ng kanyang testimony, nag-umpisa na siyang magsalita. O, di ba? Power of God. Di ba? Many of us have experienced the paralyzing power of negative words or opinions others have of us. However, God's words are flawless, perfect, and absolutely sound. When we're tempted to believe spirit-crushing ideas about our value or our purpose as God's children, God's enduring and infallible truth protects our minds and our hearts. We can echo the psalmist who wrote, I remember, Lord, your ancient laws and I find comfort in them. So yun guys, ang dami nga daw, yan, sinasabi niyong word niya pa dito na pa-paralyze sa power ng negative words. Actually, oo, totoo yan. Na-experience ko rin yan. So, ang pinaka-point lang dito guys is huwag tayong magpadala sa negative na naririnig natin sa paligid natin. Lalo na ngayon, di ba, social media, napakalaganap ng mga cyberbullying, body shaming, and whatsoever. Ayan, ang dami-daming ganyan. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na hindi yon, hindi ka ganun, or what, don't believe it. Just believe in the words of God. Ito yung magiging, protection, magiging flawless. Kumbaga, don't mind them. Ganun lang yon. As long as nasa tamang direction ka, go for it. Kasi wala namang maitutulong sa buhay mo. Sisirain lang ng buhay mo pag nagpakain ka sa fear, sa inggit, sa insecurities mo, guys. Ayun. So, sabi niya nga dito, ito, basahin natin tong Psalm 119:52. Panginoon, inaalala ko ang inyong katarungang ibinigay noong una. At ito'y nagbibigay sa akin ng kaaliwan. Ayun. So, ito nagbibigay ng comfort sa atin, ng mga salita ng Diyos. So, whether pag kinabahan ka or natatakot ka, yun yung lagi kong tinuturo sa baby ko. Kaya baby pa yan, 2 years old lang nga sasabihan ko. Diba sinasabi niya, Mommy, I'm scared, thunder, mga like that. Mommy, I'm scared of the monster. Sabi ko lang sa kanya, pray to Jesus, pray to God. He will protect you. So, yun yung and nagpipray siya, guys. And nagiging strong siya. Sabi niya, Mommy, I'm strong now. Yun yung sinasabi niya. So, yun din. Umpisa pa sa bata pa din natin i-teach yun. Kahit sa ating matatanda, pag napanghinaan tayo ng loob, magdasal lang tayo and kumapit kay Lord. Ito, let's combat lies we've accepted about God, ourselves, and others, replacing negative speak with scripture. So, palitan natin ng mga negative comments na yan with God's scripture or God's words. Ayun. So, that's it. Yan, nagtatapos ang ating daily bread for today. Sana may mga nakuha tayo. Ito, guys, tanongin ito sa sarili nyo. What lies have you believed? What verses in the Bible have helped you see God, yourself, and others through the truth of Scripture? Ayan, share nyo dyan ha. Basahin natin yan. So, let's end this with a prayer.
Loving Father, please help me to prayerfully study scripture as you help me view life through the lens of your truth. So that's it. Thank you so much for watching again, and God bless us all. See you tomorrow.